Yun ang nasa isip ni Bangag, mga kababayan. Maglilista ako dahil ikukumpara ko ang aking listahan sa balota dahil dadayain ni George Garcia dahil utos ni Lisa Marcos. Hindi ka na surprise na biglang all of a sudden nandan sa number top 5 ba I think si Kiko at saka si Bam. Hindi ka ba nagulat doon? Binilang ko lang. 6 na alyansa, 2 dilaw. Alam naman natin yung dilaw nakipag-alyansa na kay Lisa Marcos. Nga si Lisa na magbibilang ng boto as enabled by the COMELEC of George Garcia. So, 8. Tapos binilang ko kay President Duterte, 3. Atos nandun si Amy Marcos sa number 12. Kulilat. Sabi ko, na. Yun na nga. 8-3-1. Maraming mga reports, di ba? Yun nga, yung na-hit stroke yung mga makina, yung hindi lumabas, yung tamang binoto nila dun sa voter's receipt. There were many reports, di ba? Na hindi nagtugmat yung balota at yung voter receipt. Ano nga ba ito yung paliwanag ni George Garcia doon? Nakalimutan lang daw ng mga botante yung kanilang binoto. Nakalimutan na nila kaya hindi nag-match doon sa voter's receipt. Anong masasabi mo doon? Tulad na ng sinabi ko, mga kababayan, this is a protest vote. So kung bumoto ka sa mga kandidato ni President Duterte, alam na alam mo yan na ito yung mga kandidato ni Digong. Ito yung 10 kandidato ni Digong ni Inday Sara. Tapos nasingitan ng mga dilaw, hindi yan nakalimutan. Hindi talaga nagtugma ang nandun sa balota na at yung nasa resibo niya. At itong kay George Garcia, very flimsy excuse. Wala yan sa logic. Hindi ka paniwala yung explanation ni George Garcia. Yun na nga, mga kababayan, tulad nga sinabi ni Ate Claire kagabi, hindi kami nagkulang sa inyo ng paalaala. Ang sabi ko nga, tingnan nyo, ang sabi ni George Garcia, nakalimutan ninyo ang binoto ninyo. Ano bang sabi ko sa inyo? Magdala kayo ng kodigo, di ba? Kaya nakalusot yung wakwak na yan. Mga wakwak yan, sila Lisa Marcos, si George Garcia, they belong to the same feather. Kaya nakalusot yung kanyang illogical na, insensical na sagot kasi wala tayong hawak na kodigo. Si Marcos nga, si Bangag nga. Hawak na kodigo. Si Bangag sa sinabi ko. Tingnan nyo, may report dyan. Yung kahapon, bumoto si Bangag sa kanyang presinto at yung si Wakwak Lisa sa kabila palang school. Pagkatapos na bumoto ni Marcos, hindi pa siya bumoto, pinakita niya sa mga reporter na, meron nga akong listahan. Meron siyang listahan. Siyempre, kilala naman ako ni Marcos Jr., ni Bangag. So, ang nasa isip niya, naman si Glenda, dapat talaga may listahan. So, maglilista ako. Yun ang nasa isip ni Bangag, mga kababayan. Maglilista ako dahil ikukumpara ko ang aking listahan sa balota dahil dadayain ni George Garcia dahil utos ni Lisa Marcos. Yun. Maraming sumunod sa atin, Attorney Glenn, na nagbitbit talaga sila ng kanilang mga listahan. Pero may mga instances na nagrereklamo sila doon sa BEI, 'di ba, doon sa mga officers doon sa school. Iba parang wala na kaming magawa Parang hindi ini-entertain. May mga ganong reports na hindi ini-entertain yung kanilang complaint. Hindi pwede. So may mga ganong instances. Of election inspectors niyan. So next time, mga kababayan, tandaan ninyo ulitin ko na naman, kahit si Marcos nagdala ng kodigo ayon sa suggestion ko. Sumunod siya dahil alam niya na dadayain ang kanyang asawa ang halalan at wala siya magagawa. At least may maikukumpara siya kung yung resibo niya hindi tugma. At sasabihin niya kay Lisa, see, you are very effective in cheating the people. So, talaga kayo ng At pag sinabi ng teacher, yung pala hindi ko to nasabi sa inyo, pag sinabi ng teacher na wala na kaming magagawa, gamitin nyo yung pangalan ko, sabihin nyo, ang turo sa amin ni Atty. Glenn, yung iparecord dyan sa minutes of voting. Yun din naman, sinabi ko din naman. Sinabi natin yan ng husto. Pag hindi tugma, magpa-record kayo, ipalagay nyo sa minutes of voting. Kaya nga merong minutes of voting para yung mga abogado makikita yung ebidensya, may trace kung anong nangyari doon. Ito kasi hindi naman pwedeng sabihin natin na sabi ni Pulano, sabi ni Pedro, sabi ni ganito. You look at the minutes of voting. So dapat nandun yung kanyang complaint. At huwag kayong pumayag na sabihin ng teacher na wala kami magagawa. Wala kang magagawa sa makina. May magagawa kapag record sa minutes of voting. At kung hindi mo gagawin yan, sungan kita ng election offense. Pero ang matindi dito nga, nakita natin, di ba yung sinend ko sa'yo na article na kung saan yakapon dyan sa inyo, like 2 a.m., mayroon silang sinend na dobleng, di ba? Double votes, dobleng na pag-report.
'di ba? Like Duplicate. 15,000 from the duplicate. Oo, 15,000 15,000 precinct, 'di ba? 'Di ba? Yes, Tapos 15,000 ang precincts. at sinasabi nila glitch daw to o error. So around 2 a.m., madaling araw talaga nangyayari ito, di ba? Yung mga duplicated votes na yon. Ang question nga dito, Attorney Glenn, hindi ba yan sa system na kapag nagdoble ka ng send, may mag-a-alert? Parang katulad sa, like sa mga Word documents na pag na-save mo na, na-save mo na to. Actually, tama Right? ka, Deg. Na-save mo na to, bakit? Ay, na-save mo na o na-send mo na, right? Are you going to send it again? O, di ba? Yes, tatanungin ka. Oo. Dapat merong ganun. So, bago ko sagutin yan, tapusin ko lang yung election offense. Kasi may experience ako dito. Etong watcher bata, ang watcher bata, pero the good thing is, sinabayan siya sa kanya, sumabay yung nanay niya. Kasi nga bata. So, pinalalayan siya ng nanay niya. So, nakuha nila yung election return para kay Christine Takahashi. So, sa Lapu-Lapu City. Election return. Dumating naman yung abogado ng kalaban. Pilit niyang binabawi yung election return na hindi para sa kanila. Para sa kandidato na si Christine Takahashi yun. Hindi yun para sa ibang kandidato. Mayroon silang sarili na wala siguro. So ito, nagbabanta ang abogado. Pag hindi mo binigay yan, pabubuksan ko tong ballot box. Oh, ang ballot box yun na, tapos na-impake na, nasilyo na, maayos na, ready for transport back sa munisipyo. Nagtataka yung abogado, pag hindi mo binigay sa akin yung election return ninyo, ito pabubuksan ko to. Eh di tumawa, naghanap ng abogado yung nanay. So hanggang umabot akin. So sabi ko, tinawagan nanay, sabi ko sa nanay na, Nay, kaninong election return yan? Sabi niya, para sa poll watcher po ninyo, kay Christine Takahashi. Sa inyo ba talaga yan? Sabi niya, oo, inalalayan ko lang yung anak ko. Sabi ko, sige, huwag mong ibigay dyan sa abogado. Sabi niya, attorney, bubuksan daw niya yung ballot box. Pipilitin niya. Eh sinabi ko, sabihin mo ng abogado mo si Glenn Chong. Sabi ko, sabi ni Glenn Chong, hindi raw ibibigay namin ang election return copy namin. Tapos pag binuksan mo na yung ballot box, kakasuhan ka niya ng election offense for ballot tampering and for tampering of the ballots and ballot box. Ayun, umatras. So, yun din mga kababayan. Turo ko sa inyo, kapag next time nang maghalalan tayo at ayaw i-record ng BEI, sabihin nyo, ang turo sa amin ni Glenn Chong ay ilista ninyo dyan sa minutes of voting ang aming reklamo. Kasi kung hindi, kakasuhan kayo ng election offense. Obligasyon ng ating mga guro yan. And for the teachers, ko naman, the most part of our teachers would want to comply. Pero siguro dahil mainit ka ang panahon, so overwork na rin sila. Alas 5 pa sila, alas 4 pa sila na nagsimula. Record it. So, anyway, tapos na tayo dyan. Dito tayo sa plus 5 million votes. Plus 5 million votes, yes. Na sinasabi, yun nga, na-duplicate lang. At yun nga, ito ay... Na-duplicated daw yung resulta sa 15,001 precincts. Di ba? Ito yun, di ba? Affected precincts, 15,001. Impact candidates. Impacted, na impacto ni Lisa Marcos. Na-impacto si Senator Bongo daw nabawasan ng 5 million. Oh, ito yun, impacted. Binawasan siya as an adjustment. Nadagdagan siya because of the substitute. I mean, of the duplicated yung yun. So, binawas yun. Dinagdag tapos binawa. Oh, yeah. Right. Wala talagang eleksyon na walang dagdag at walang bawas. Di ba? Ito talagang komisyon o eleksyon. Tarantado talaga. Lahat ng tao dyan, maliban sa rank and file, puro tarantado. Oh, hala, iniinsulto ko na talaga kayo, George. Pati yung mga kasama mo muna kami dyan, kayo tarantado. Oh, public yan, ha? Napaka-tarantado talaga ninyo. Abot tayo dyan, ha? Babalikan ko yan. Yung pagka-tarantado. Impacted candidates. Ito yung mga kandidato, mga kababayan, na na-impacto ni Lisa Marcos. 39,280. Ilang kandidato ang tumakbo? Ilang kandidato ba ang tumakbo? 18,000 positions, basta 39,000. Positions affected, single winner races. Ibig sabihin, governor, mayor, 7,600. Yung, positions affected, 1,400 plus. So maraming mayor or governor, congressman, governor, mayor, party list. Single winner races yan. 1,000 plus ang na-impacto ni Lisa Marcos. Adjusted candidate rankings. So in-adjust yung ranking ng mga kandidato, 7,600. 7,600. Aling naman kaya declare tong report na to sa tong report na to? Dombo Radio. So, mga kandidatong naapektuhan dyan is around what? 39,280. Tama yan yung report niya. Impacto ni Lisa Marcos. Wakwak nga sa impacto eh. Nasa na-impacto itong mga kandidato na to.
Ate Claire, mga kababayan, unang-una, ito ang gusto kong iparating sa inyo. Di ba ang sabi ninyo, Comelec, nag-source code review kayo? Ha? Ni-review ninyo ang source code. Ito, this is part of the entire ecosystem. The automated election ecosystem. Akala ko ba ni-review ninyo ang source code bago tayo nag-compilation? Natandaan nyo, Ate Claire, nag-mention ako about compilation. That is converting the human readable instruction called the source code. Source code is the human readable instruction. Input equals, close in parenthesis, E. O, ganyan. So, mag-i-input ka dyan. O. So, that's human readable. Kasi nababasa natin. You need to convert that into binary language, yung series of ones and zeros. So, ang process niyan is compilation. So, ang labas niyan is trusted build. Okay? Source code, compilation, ito yung process na gagawin mo tong human readable instructions into machine readable instruction, ang labas ay trusted build. So, yan. Nangako ang Comelec na ayon sa batas ay ni-review ninyo at that it is working. At si technical evaluation committee nag-certify that the system is running properly, accurately, and reliably. Bakit ngayon nagdoble ang resulta? So, anong ibig sabihin nun, mga kababayan? Sabi ang Comelec, si George Garcia, na-review itong source code bago kinumpile, bago naging trusted build, bago in-implement. Nag-certify ang technical working group ng DOST. It is ready, it is running properly, accurately, reliably. Tapos ang resulta, nagdagdag ng 5.2 million votes, affecting 15,001 precincts. Anong ibig sabihin nun, mga kababayan? Hindi ni-review ang buong source code. Hindi properly working, accurately, and it's not properly working, running, and it is not accurate. So, hindi totoo yung source code review. Hindi totoo yung certification ng technical working group. Yun lang ang ibig sabihin nun. That's one na katarantaduhan ng ng Comelec dito ngayon. And this did not happen only today. It happened also in 2010. That's a long time ago. Pero sa inyong kaalaman, Ate Claire, hindi ito nangyari ngayon lang. Nangyari na to sa Smartmatic. This is Miro. Kaya nga ang sabi ko sa inyo, mga kababayan, whether it is Smartmatic or it is Miro, it is one and the same animal. It is one and the same system. It is one and the same process, automation process. They follow the same protocol. Yun pa rin yun. Kung dadayain mo, garbage in, garbage out. So, in 2010, ano nangyari? Canvassing din tulad nito ngayon. To give you a perspective, to give you a sense of history. 2010, nandun pa ako sa loob ng Kongreso. Congressman pa ako noon. Kasi my term ended June 30, 2010. So, nag-canvassing kami towards the end of May. So, nag-canvassing na kami. Presidential canvassing yun, di ba? Ang total number of registered voters in the Philippines was 51 million something. Okay? During the time. Nasa website yan ng Comelec, ha? Nasa website ng Comelec. Total number of registered voter, 51 million plus. Nung nag-canvassing ang Comelec sa central server nila, ang lumabas, total number of registered voter, 102 million na times 2. Ang 51 million naging 102 million. Sa Comelec server yan. Ang total number of registered voter naging 102 million. So nadagdagan ng 51 million ang registered voter na times 2. Nung magbukas ang canvassing system sa Kongreso, pagtingin ni Senator Juan Ponce Enrile, the total number of registered voters was 153 million na times 3. Hindi ito ngayon lang nangyari. Nangyari na rin ito noong 2010 pa. So, Smartmatic yun, ito Miro ngayon. So, anong ibig sabihin yan? Nagduble, it is possible, nagduble dahil they were attempting to, or ginalaw. Kaya nadoble.